Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong si Speaker Martin at yung dalawang babaeng patuloy na gumigiba sa kanya. Yung mag-best friend na parehong demonyita. O bakit? Kasi yung sabi nung isa, si Pusit, presidente daw po siya ng impyerno. Eh sino yung kasama niyang BFF? Malamang minion niya sa impyerno. Okay, so yung pong ating thumbnail dyan, Speaker Romualdez merong hinamon at Amy at Pusit magkatuwang sa pagsira sa ating gobyerno o sa ating admin. Okay, bakit po natin nasabi yan? Ito po mamaya. No, bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating mga video premiere at live stream. And special shout out to all our OFWs, sa ating mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners at guro, at muli nagpapasalamat po tayo ng lubos sa mga sumusuporta at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and God bless the Marcos administration. So unahin natin mga kababayan, ito pong ginawa ng Senado, no? Dito po sa isang programa na nakapaloob sa DSWD, no? Ito po kasing pinsan ng ating Speaker of the House na si Representative Romualdez, na si Amy Marcos, ay tahasang pong umamin na tinanggal niya po ang isang programa na nakapaloob sa DSWD. Sa anong kadahilanan? Sabi niya, duplicated lang naman. At baka magamit lang ni Speaker para pangsuhol sa People's Initiative. Ito po yung tinatawag nilang AKAP. Yan po yung ginawang pananghiring ni Amy Marcos dahil ito daw AKAP ay napakalaking perang nakalagay dyan, pero gagamitin lang di umano ng House of Representatives, lalo na si Speaker Martin, para pangsuhol sa sinasabing People's Initiative, para po mabago ang ating konstitusyon. Pero nabokya po sila Wala po Walang nangyari last year Yang AKAP na yan ay pantulong para sa mga nagtatrabaho na ang kinikita nila ay below 21,000 a month. Hindi po katamaran yan. Tulong para sa mga nagtatrabaho. Uulitin ko, ang kinikita ay below 21,000. Pero si Amy Marcos, ang gusto niya daw, ipag-combine na lang yung AKAP at AICS. Talagang tahasan niya pong tinanggal. Kaya nga tinawag na AKAP Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Kita. Ibig sabihin, may kinikita ang mamamayang Pilipino. May kinikita yung nagtatrabaho, pero kapos nga lang. Diba? Kasi itong AKAP na to, ito po yung ipinitch ni Representative Erwin Tulfo nung siya ay nasa DSWD pa. Nakita niya, may mga programa para sa mga porpis, may programa para sa mga ayuda at ang tupad o whatever. Pero nakita niya rin na yung mga manggagawa na ang kinikita ay below 21,000 ay hindi pa rin sapat. Nawala naman sila dun sa porpis, wala naman silang ibang ayudang nakukuha sa gobyerno. Di tulungan natin. Diba? Hindi sinasabi mong tamad sila. Kundi tulungan natin, isupplement natin para makahabol sila sa ekonomiya, no, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pero itong si Amy Marcos, sa akin pong opinion, dahil hindi po siya nakabawi, hindi siya nanalo nung last year tungkol dyan sa AKAP, binawian niya po. Ito po sabi sa Philstar, Senate deletes AKAP from 2025 budget. O kayo po dyan, na mga kababayan namin, nakapos ang kita. Tinanggalan po kayo ng serbisyo ni Amy Marcos. Bahala kayo. Kung ang kinikita nyo lang ay below 21,000, 10,000 lang a month, 15,000 lang a month, bahala kayo sa buhay nyo.
Kasi si Jaime Marcos, walang programang ibibigay sa inyo. Sarili niya bang pera? Yung itutulong niya sa inyo? Hindi, pupunta lang yan sa, sa DSWD. No? Kung sakaling mamimigay ng tulong yan, walang sariling perang ibibitawan yan. Pupunta yan sa DSWD. Tahasan niya pong inamin. Ito ang sabi niya, I deleted it entirely. I propose to merge the AICS and AKAP and pull it into one standby fund for those in need. That way, there will be no dispute or jealousy over the fund allocation. Ayun po ang tingin niya, no? 'Di ba? Ito pa sabi niya, while we recognize the necessity of immediate relief by direct financial assistance, it is imperative that we focus also on social protection initiatives such as the Sustainable Livelihood Program and the Kalahi CIDS, which foster long-term development and self-reliance rather than creating a new ayuda nation. We don't want that anymore. Hindi naman sinasabi na gagawa ka ng ayuda nation. Hindi po, ginawa rin ng mga previous presidents yan, nandiyan pa rin sila. Di po ba? Programa yan, batas yan eh. Yang 4Ps, nasa batas yan eh. O, yung mga ibang mambabatas, pumirma dyan. Di ba? Yung ibang programa dito, pinirmahan ninyo. Pero yung tutulungan nyo, yung mga kapos ang kita, yan po ang pinag-uusapan doon. Yung mga yan, walang nakukuhang tulong sa 4Ps o whatever na SCD, whatever, Sustainable Livelihood Program. Kumikita sila, may trabaho sila, yun nga lang kulang. Baka nga below minimum wage pa ang kinikita nila. Di po ba? Nakakahiya po, mga kababayan. Talagang itong si Jaime Marcos, pinaninindigan niya. Kasi bakit? Napahiya po siya dyan eh. Sa akin lang opinion. Napahiya siya. No, ngayon, binabalikan niya lang. Isang paghihiganti lang po ito, mga kababayan. Kaya kayo po dyan, na mga kababayan natin, tandaan ninyo, pag ito nag-move on at walang akap, sino ang sumira? Sino ang inayawan kayo? Tapos, kakandidato sa inyo? Batuhin nyo ng bulok na kamatis. Yang isang Jaime Marcos na yan. Ayaw niya po kayong tulungan kasi daw po gagawa ng ayuda nation. Ito pa ang patuloy nilang paninira sa administrasyong ito, lalo-lalo na sa HOR kay Speaker Martin. Ginagawa nilang gago, ginagawa nilang tanga at hinayupak si Speaker Martin, no? Ayaw nila na makita ng sambayan ng Pilipino na may nagtatrabaho ang HOR, no? Ayaw nilang, sabi nila, puro ayuda na lang. Ano pa lang suhisyon ninyo? Yung livelihood din naman, ayuda din niya kasi bibigyan nyo sila ng pera eh. Di ba? Sa palagay nyo ba, magte-take flight yung mga livelihood program ninyo? In an instant, lalago ka agad yan? Hindi rin eh. You have to maintain it. Paano pag nalugi? Ano nangyari? Dinalawala din yung ayuda ninyo. Ganon din, di ba? Ito, sa aking opinion, itong si Jaime Marcos, together with her besi-besi na si Pusit, magkatuwang po sila sa pagsira sa administrasyong ito. Kasi hindi nila nakukuha yung gusto nila. Mamaya si Pusit, pupuntahan natin mga kababayan. Ano pa ang sabi ni Jaime Marcos? Politiko. Hindi tamad ang Pilipino. Jaime Marcos calls for livelihood boost, not just temporary ayuda. O okay, granting. Talaga naman po hindi tayo tamad. Umaalis nga tayo ng bansa para makakuha ng mga trabaho maski na low-paying job sa ibang bansa, pero triple naman ang resulta sa minimum wage. Di po ba? Tama, mali. Pero anong pangkabuhayan ang ilalatag mo? Anong trabaho ang maibibigay ninyo? Ang gagaling ninyo. Sasabihin nyo, gagamitin nyo yung kanina, yung sa DSWD, Livelihood Project. Ano nga? Di po ba? Ano yung livelihood na makakasustain ng araw-araw nilang pamumuhay? Kasi inaano nyo yung, pinupulaan nyo yung ayuda Di ba yung livelihood project din na yan, temporary ayuda din yan? Now, it depends kung magti-take flight o hindi. Pero kayo, ini-equate nyo na hindi naman ayuda tong livelihood. Saan galing yan? Sa DSWD. O, di ba? Popondohan ninyo. It's a form of ayuda. Lahat po yan, form of ayuda. Pero yung ginagawa nyo lang, ginagago nyo lang ang kaisipan ng tao.
Nilalayo nyo eh. Di ba? Livelihood tayo. Livelihood. O, anong livelihood? Anong maibibigay mong livelihood program? Meron na ba kayong suwisyon? Ha? Paano masasabing yan ay uunlad, magti-take flight, magpuprogreso? Di po ba? Ang gawin ninyo, maghanap kayo ng magninegosyo sa bansa. Mambabatas ka, Amy. Gumawa ka ng batas. O ayan. Ha? Di ba? Masama bang magbigay ng ayuda? Masama bang magbigay ng tulong sa mamamayan? Hindi naman, di ba? O ang Pangulong Marcos, ano yung binibigyan ng mga ayuda? Yung mga farmers, di ba? Yung mga mangingisda. O, binibigyan sila ng ilang libong piso para mag-start sila ng negosyo nila. O, di ba ganun din naman yon? Lahat nang gagaling sa ayuda? Yung panimula nila? O tapos kayo, pupulaan ninyo yung akap. Ha? Tulong yan eh, sa mga kapos ang kita. 21,000 and below. Eh kayo, magkano sahod nyo sa isang buwan? 250,000 pesos? 270,000? 300,000 pesos? Walang-wala, di ba? Wala nga 10% eh. Yung 21,000 and below eh. Di ba? Oh, hindi ko po maintindihan. Hindi dahilan hindi tamad ang Pilipino. Hindi po talaga tamad ang Pilipino. Rason lang po ito na Amy Marcos para po talagang i-justify yung pagtanggal niya sa isang serbisyo na makakatulong sa mga kapos ang kita. There is 39 billion pesos. Binabawian niya lang po ang HOR kasi tinanggalan ng pondo ang kanyang best friend na 1.2 billion na kung saan ipang-aayuda rin ng kanyang best friend na pusit. Diba? Ano ba yung mga tinanggal sa kanya? 600 million plus para sa duplicated program na AICS ng DSWD. 600 plus million para sa duplicated program ng DOH. O, ayuda. Ayaw nyo palang mag-ayuda. Tapos merong nakapaloob sa budget ni Pusit na puro pang-ayuda, pang-tulong. Di ba? Yang ayuda naman eh, kung tutuusin, tulong din yan eh. O di ba? So ano problema? Ang nakikita ko talaga, this is just a revenge factor. Dalawa. Una, talo siya nung nag-hearing siya. Hindi niya napaniwala ang mga tao dyan sa akap na yan na gagamitin sa People's Initiative. Wala po eh. Namatay po yung issue na yun eh. Pangalawa, itong recent lang na tinanggalan nga ng budget, binawasan ng budget yung kanyang best friend. Kaya binawian niya, sige kunin nyo yung 1.2 billion. Kunin ko naman ng 39 billion ninyo. Ganun po yan. Tapos ginadjustify niya lang. Pero hindi po ako naniniwala sa justification niya. Hindi tamad ang Pilipino. Alam naman namin hindi tamad ang Pilipino. Ikaw lang nagsabi niya. No? Okay? So dito po mga kababayan, bumalik naman ngayon si Speaker sa kanya. Kumbaga si Speaker punong-puno na sa mga to eh. No? Sa dalawang malditang mga pusit na ito, na mga kampo ni Satanas. No? Ano sabi diyan sa politiko? House to fight for AKAP budget for 4 million beneficiaries. Nakita nyo? 4 million pala. O, kung 4 million yan, ilan dyan ang butante? Kayo po, na maaring mapasok dyan sa AKAP, ibasura nyo si Amy sa 2025. Even though na kapatid ng Pangulo yan, wala po siyang magandang na idulot na tulong sa kanyang kapatid, kundi paninira, kumakampi sa grupo ng mga naninira sa administrasyong ito. Biruin nyo, goodwill ang pinapakita ng kapatid niya sa kanya. Diba? Sinama pa siya sa slate ng pagkasenador ng admin pero inayawan niya. Binastos niya ang kapatid niya. O ngayon, ano ang sabi ng speaker? Magbebenepisyo ang 4 million katao. Nakuha na nila eh. May statistics na eh. O ngayon, ilan dito ang butante? Tandaan ninyo. Pag hindi ito natuloy, tandaan ninyo. Huwag nyong iboto si Amy. Lalo lang sisirain yan. Lalo lang maninira sa gobyernong ito. Ha? Ito po ang sabi ni Speaker. Romualdez said the fund is intended to help over 4 million Filipinos whose incomes are not enough to meet their needs. Kaya nga eh. Hindi naman tamad yung mga yan eh. Nagkataon lang na yung trabaho nila, yung sahod nila doon,
ay hindi sapat para sa kanilang monthly expenses. Di ba? O bakit ayaw niyong tulungan? 39 billion is 39 billion. O, AKAP is not just a safety net. It is a lifeline for millions of Filipino families teetering on the edge of poverty. This initiative has proven its value by providing immediate relief to struggling households, empowering them to weather economic challenges and ensuring their resilience against inflation and other shocks. Kaya nga, biruin nyo, yung unang naratiba ni Amy, gagamitin daw itong programa na ito para sa People's Initiative, Charter Change sa Constitution, ipang susuhol. Walang naniwala. Di ba, nabokya? Ngayon naman, gagamitin ang mga Pilipino na hindi daw tamad, na duplicated lang. Hindi po eh. Iba ang AICS at iba ang AKAP. Ito sinasabi na, whose income, na ang mga income ay hindi sasapat para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Nagtratrabaho sila, yun nga lang yung sahod nila ay hindi sapat. Magkano bang makukuha nila? Ito. The program conceptualized under the leadership of Romualdez provides a one-time cash assistance of 3,000 to 5,000 to qualified beneficiaries whose incomes fall below the poverty threshold and who are not covered by other government cash aid programs. Tingnan ninyo. Kung nasa 4-piece ka na, hindi ka kasali dyan. May monthly kang makukuha eh. Pero ito, one time One time. Programs like AKAP demonstrate what effective government interventions looks like. It stabilizes households, strengthens communities, and contributes to the country's overall economic resilience. Cutting its funding will be a disservice to the millions who rely on this vital assistance. Correct. Diba? Romualdez called on the Senate to reconsider proposals to defund AKAP, echoing DSWD Secretary Rex Gatchalian's appeal to protect the program in the 2025. The House leader also emphasized the broader economic benefits of the program, noting that supporting working families helps sustain consumer spending and economic growth. The AKAP initiative reflects our collective vision of a more inclusive and compassionate governance model. Wala po nun si Amy. Bakit? Entitled yan eh. Nakaranas ba ng paghihirap yan? I don't think so. Diba? It is the kind of program that builds trust in government by directly addressing the needs of ordinary Filipinos. We will fight for AKAP because it fights for the Filipino people. This program is a testament to what good governance can achieve, and we will not allow its gains to be rolled back. Correct. Ipaglalaban po. Yan ang leader. Ipaglaban nyo. Pero do not blink na ibabalik kung ang compromise lang naman mga kababayan ni Amy. Sige, ibalik ninyo. Ibalik nyo rin yung 2 billion ni Sara. Ano kayang magiging sagot dyan? Kasi yan na po eh. Yan ang magiging bargaining chip nila. Oo, nakakuha po sila ng isang parang alas nila. No? Para pagdating sa BICAM, sabi ni Speaker, ipaglalaban niya eh. Hihingin yan. Pero anong kapalit? Compromise. Kung ibabalik yung pondo ni Ximenet, wag na lang. Kasi hindi niya kayang idepensa. Yang 2 billion, nako, mga kababayan, may yayaman na naman dyan. Baka madadagdagan lalo ang pera sa bangko ng mga Ximenets, ng mga pusit. Diba? Kayo talaga, nakakahiya po kayo. No? Eto namang isa, mga kababayan. Itong kakampi ni Amy Marcos, yung kanyang katandem sa paninira sa administrasyon. Itong dalawa na ito. Pareho po kasi ng ugali eh. Diba? Birds of the same feather. Parehong mga entitled biatch. Mga Ximenet pusit. Okay? Eto, yung sinasabi ni Amy, ini-echo ni Sara Duterte. No? Hindi tamad ang mga Pilipino, huwag tayong maging ayuda nation. Ano naman ang sagot? Sinundan ni Duterte to. Sara Duterte says she prepares peace and development programs instead of dole-outs. Yan po ang sabi sa ABS-CBN. Sa Tagalog, sabi niya, mas gusto niya daw ng katahimikan at mga pagbabago na programa instead na yung pagbibigay ng ayuda. Di ba?
Basahin lang natin yung sinabi niya dito. Kasi tinatanong sa dyan. Sa Office of the Vice President, wala kaming ayuda. Pag merong humihingi sa amin ng ayuda, we usually refer it to DSWD because ang prinsipyo namin, hindi dapat ayuda ang ibinibigay sa tao na nangangailangan. Dapat binibigyan siya ng mapayapang pamumuhay, oportunidad para makapagnegosyo, oportunidad para makapaghanap ng trabaho. O ayan. However, the Vice President said they also have medical assistance as well as grocery packs which will be given in time for gift giving this Christmas season. Duterte believes that good governance still essential to the programs of the country. We still believe, and it is our platform, it is in our budget na good governance is the key to nation building. So hindi nasusolusyonan ng ayuda yung problema ng mga tao, lalong-lalo sa mga kapos ang pang-araw-araw, lalo na sa kawalan ng trabaho at safety and security and well-being ng tao. Kayo po ba naniniwala sa sinasabi nito? Di po ba? O bakit nakalagay sa budget mo na hinihingi originally na 2.0 billion pesos na nakita ng Congress o ng HOR na meron kang 1.2 billion pesos para pang ayuda? Binago nyo lang ang wordings ng ayuda no? Pinapaganda ninyo ang imahe ninyo. Pero kayo nagbibigay din ng tulong o ang tulong ay ano? In strict lingo is what? Ayuda. 'Di ba? Itong dalawa na to na magkaibigan, pareho ng kara ito. Wala silang aakuing responsibilidad diyan. Pag nagkamali sila, i-deflect nila. Hindi sila aamin sa katarantaduhan nila. Ganyan po itong dalawa na ito. No? Parehong krong-krong itong dalawa na ito. Ito yung mga tao na pag hindi mo napagbigyan, they will destroy you. Sinabi na yan ni Sara Duterte. Kahit na ano sasabihin ko, sisiraan ko ang administrasyong ito. O yan, nasabi niya, wala daw silang ayuda sa Office of the Vice President. Maniwala kayo? Uwe. O dapat pala, wag nang ibalik yun. 1.2 billion. Umamin na siya. Wala daw ayuda sa opisina niya. Ang meron kami ay medical assistance. Ano yun? In English mo lang yung ayuda. Medical help. Assistance is what? Diba? Antonyms niyan. Help. Tulong. Diba? Wala ka palang ayuda. Pero dun sa budget mong original, merong 1.2 para pang ayuda. Merong budget para sa medical assistance, grocery packs. Diba? Now, ang gusto niya kapayapaan. Ginagawa na po yan ng administrasyon. Nananawagan na bumaba na ang mga ilang insurgents. Sinabi rin ng AFP na ilang branch na lang ng guerrilla branch ang natitira. Development, nagkakaroon naman ng development. Nagbibuild more. Trabaho, sisihin mo ang Senado. Ayaw amendahan ang konstitusyon para makapasok ang mga negosyante. Livelihood. Anong livelihood program ang pwede mong maipanukala? Diba? Bakit pupunta sa'yo para manghingi ng livelihood? Sabi mo naman wala kang ayuda. Paano mo nalaman? Nag-research ka. Ganon. Ano ang gagawin mo sa research mo? Imbis na gawin mong positive, ninenegate mo. Di po ba? Kaya pareho sila ni Amy Marcos Pareho silang mapanira sa gobyerno kasi hindi po sila napagbibigyan. Itong sinasabi niya, patuloy niyang sinisiraan ang administrasyon kasi bawas ang budget niya. DSWD naman yung mga pinantutulong mo. Sabi mo, i-repair lang sila. So ano pang gamit ng 1.2 billion? Di po ba? Dapat hindi ka na nga bigyan talaga, sahod lang. Operational cost lang. Dapat sa'yo, clerical work na lang Di ba? Huwag na kayong tumulong. Hindi naman kailangan yan Kasi i-repair mo lang naman ano pa? Bunga nga lang, tulong punta ka ng DSWD ito. Bigata pamasahe. Konti. Yan. Ganun lang. Di po ba? Itong sinasabi niyang mas gusto niya ng kapayapaan. Lahat naman po. Kapayapaan at development. Yan po ang inaasam natin. Hindi lang siya. Inaari niya lang yan, mga kababayan. Ang magandang gawin niya ay ano? Ano ang sabi ng Speaker Martin? Balik tayo kay Speaker Martin. Kinall out siya. Hinamon siya. Hinamon siya na pumunta ka sa House panel dyan sa committee ni Joel Chua na good governance and
public accountability. Anong sabi sa GMA News? Romualdez calls on Sara to face House panel, explain confidential fund spending. Hinamon talaga siya. 'Di ba? Kasi sabi niya naaawa siya sa mga empleyado niya sa OBP na nasasalang doon. Gago ka pala eh. Pinapunta mo eh. Bakit hindi ikaw na mismo? Imbitado ka naman. Naaawa ka naman pala. Ito, binlag na natin to. Naaawa ka pala. Bakit hindi mo sila tulungan doon? Ikaw na mismo ang magpaliwanag para matapos na mawala na yung kanilang pasanin. Kasi itong mga to, sumusunod lang sa'yo. Tama, mali. Mga pawns, mga soldier mo. Pero wala alam eh. Ano pang gagawin? Talagang kawawa sila doon dahil wala silang alam, pinapasa-pasa lang nila kung sino-sinong pwede nilang ituro. At the end, ikaw lahat ang punto nito. Lahat ng araw nakaturo sa'yo. Di ba? Anong sabi ng speaker? Dapat lang siyang sumipot at mag-oath. Magsalita at mag-explika dahil lahat ng mga opisyalis niya, siya lang yata ang may alam kung anong nangyari diyan sa pondo eh. Kaya dapat siya ang magpaliwanag. Tama! Lawyer din ito. Si Speaker Martin. Pare-pareho silang lawyer. Di ba? Hindi yung, punta ka dun. I-save mo ako. Anong klaseng leader ka? You cannot take accountability and responsibility. You are running away, kaya tinawag kang pusit. Tapos, sa pagtakbo mo, dinideflect mo ang issue. Ay, hindi, gusto ko kapayapaan at development. Ganon? Nagawa ba ng tatay mo yun? Naubos niya ba ang insurgents? Hindi. Di ba? Anong kinampihan ninyo? Ang China. Paano nagkaroon ng development sa West Philippine Sea? Nasaan ang kapayapaan? Wala. Wala kang masabi sa West Philippine Sea. Wala kayong masabi sa Pogo tapos magsasabi ka ng peace and development. Wow, ang galing. Wala nga kayong maibigay ng mga programa para sa mahihirap. Puro lang kayo pagpupula. Puro lang kayo panglalait sa gobyernong ito. Kasama mo pa si Amy Marcos. Ito pa sabi ni Speaker, huwag na niyang ibigay sa mga opisyal niya sa OBP at sa DepEd. Siya na lang magsalita. Correct. That's a quality and traits of a good leader. Hindi po siya good leader eh. Saan siya magaling? Saan siya magaling, mga kababayan? Di ba? Saan magaling si Pusit? Ngayon ang sinasabi niya pa dito, Sara Duterte said there was no use in defending an office proposal budget for 2025 because Romualdez controlled the budget allocation. Tingnan nyo? Sinisisi niya. Dinideflect niya talaga. Magaling siyang manisi. Magaling siyang mag-deflect. Huwag ako ang sisihin nyo. Sisihin nyo ibang tao. Diba? Ang galing. Walang accountability. Walang pag-ako. Feeling niya, lagi siyang tama. Ayan ang tinatawag nyong ang tingin sa sarili, napaka-perpekto. Ano ang sabi ni Speaker dito? This has been denied by Romualdez and his allies, saying that the budget process did not allow the Speaker to allocate funds on his own. Tama. May budget appropriation eh. Di ba? Hindi naman trabaho ng Speaker yan. May kanya-kanya silang committee. Pero itong si Pusit, wala. Walang ginawa, mga kababayan, kundi magsaboy ng tinta. Mag-deflect. Kaya yan, hinamon siya. Tiyak to. Magpapapress ko niya, sasabihin niya, si Martin, ganito, si Martin. Di ba wala? Puro ad hominem, paninira. Kasi nga, tulad na sinasabi ko sa inyo, itong si Amy at si Sara Pusit, ang tingin nila sa sarili nila, perpekto. Sila lang ang magaling. Sila lang ang may kakayanan para mag-lead. Hindi nga kayo mga leader eh. Puro paninira, at pangwasak sa admin, at panluloko, pambubudol. Mga sinungaling pati, mga kababayan. Iyang si Amy, revenge lang yan. Ganyan ang gawain yan. Pusit na pusit din yan, mga kababayan. Pareho sila kasi magkaibigan sila eh. Birds of the same feather eh. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Diba? Tingnan nyo. Yung isa, sabi niya, presidente siya ng impyerno. So therefore, yung isa, minion niya. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.